Nay, salamat. Huwag kayong bibitaw kasi hindi pa ako ready. Marami pa akong kailangan gawin. Marami pa akong kailangan gawin para magbigay ko yung buhay na nararapat sa inyo. Ako si Alfred, or mas kilala bilang Junjun sa aking pamilya. Isang bata na nangarap na mabigyan ng magandang buhay ang aking magulang, lalo na ang aking ina. Siya po ay si Nanay Siling. Isang labandera, kusinera, planchadora, tindera. Sa madaling sabi, lahat pinasok at ginawa niya para lang mataguyod kaming 8 magkakapatid. Taong 2009, July 23, ay nilisan ko ang Pilipinas para makipagsapalaran dito sa Dubai, UAE. Pinangako ko na hindi ako babalik ng Pilipinas hanggat hindi ko man lang nababago ang buhay namin. Diyan yung part-time dito, part-time doon. Makaipon lang at makapagpadala ng pera. Dahil simula nang umalis ako, nagawanan ko na magtrabaho ang nanay ko. Nung medyo nakaluwag-luwag, pabagahe kada 1 taon. Kasi naaalala ko noon na madalas yung mga kamag-anakan namin ay nakakatanggap ng balikbayan box. Kaya sabi ko sa nanay ko, soon, kayo naman ang magbubukas taon-taon ng box na punong-puno ng mga pasalubong. Nandyan yung binili ko at kinumpleto ko ang alahas ng nanay ko. Kasi natatandaan ko, ipapatubog pa niya yung mga alahas niyang tanso para lang magmukhang ginto. Bumili ako ng malaking TV kasi nakikinood lang ang nanay ko noon. Cellphone, camera, motor, tricycle na pinag-ipunan namin ng ate ko. Lupa, dahil ang request niya is bilhin ko yung lupang katabi ng kinatitirikan ng bahay niya. Dahil sabi nga niya noon, gusto ko magkatabi tayo ng bahay. At dumating na nga yung time na nakapagpatayo kami ng maliit na bahay na gawa sa bato. Dati kasi kada uulan, babagyo, binubuhat kami ng tatay at nanay ko. Mailikas lang kami at masiguradong safe kami. Lumaki akong nakita ko ang hirap ng mga magulang ko, lalo na ang nanay ko. Hindi natutulog yan kasi nakabantay sa amin, lalo na pag sobrang malakas ang ulan. Ang hangin, kasi yung bahay namin puro kawayan lang at yero. Kaya sobrang pinangarap kong mabago ang buhay ng nanay ko at tatay ko. Nandyan yung siya tagaluto ng tagahugas. Pero kada kainan, hindi niya na matitikman yung mga niluluto niya kasi para lang yun sa mga espesyal na bisita. Yung kada may handaan, nandun siya sa likod, ayaw niya magpakita. Kasi nahihiya siya sa itsura niya, sa suot niya. Kada magpapadala ako ng balikbayan box, sabi ko kailangan laging
may noodles or cup noodles kasi naaalala ko na nung panahong sumusundo kami sa airport sa mga kamag-anakan namin, madaling araw, pagbaba namin ng sakyan, maghihintay kami na dumating o lumapag yung aeroplano ng kamag-anakan namin. Kailangan namin bumili ng mga cup noodles na magpapainit sa katawan namin dahil masyadong malamig. Pero isang noodles lang yung kaya ng pera ng nanay ko. Ihigop lang ng sabaw yan. Tapos ibibigay niya sa akin. Sasabihin niya na, ubusin mo na yan kasi busog na ako. Pero ang totoo, alam ko naman na gutom siya at nilalamig siya. Gustong gusto niyo lang na yung ako yung hindi lamigin at ako yung hindi makaramdam ng gutom. Ganyan yung pagmamahal ng nanay ko. Kaya sobrang namimiss ko siya. Kada Pasko, bitbit niya kaming 8 magkakapatid. Nahihiya siya kasi pipila kami sa mga kamag-anak namin na magpapabigay ng pera para kaming pulubin na kailangan laging pumila para magkaroon kami ng sariling pera namin. Kaya nung nag-reunion kami noon, ang ginawa ko, pinupo ko siya sa harapan. Ibinigay ko yung pera sa kanya, nagulat siya. Sabi niya, para saan? Sabi ko, Nay, gusto ko ikaw naman yung nasa harapan. Gusto ko ikaw yung tinitignan ng mga tao. Nakapila yung mga bata sa'yo, nagmamahal. Binibigay yung mataas na respeto sa'yo. Tapos ikaw naman na mag-aabot ng mga pera at mamasko para sa mga apo mo o sa mga pamangkin mo. Kaya kada uuwi ako, ang ginagawa ko, inaabot ko sa kanya ATM ko. Lahat ng laman ng ATM ko, sabi ko sa kanya, Nay, sa'yo yan. Gusto ko mapil mo na lahat ng perang laman yan, hindi man ganun kalaking halaga. Gusto ko ang kininmong sa'yo yan. Hanggang sa dumating yung tipon, yung time na nasa SM kami. Punta kami ng SM. Hindi kami naasikaso ng mga tao. Kasi napakasimple na mga suot namin. Ang sabi ng nanay ko, gusto ko yung relo na Seiko. Sabi ko sa kanya, Nay, bilhin mo. Sabi ko, minsan ka lang magkakaroon ng ganyan. Sabi niya, anak, ayoko kasi sobrang mahal eh. Nasa 7,000. Kaya sabi ko, Nay, pero nga muna ng bag. Sabi ko, kunin ko lang yung pamalit kong damit kasi alam na nanay kung basain ako ng pawis. Sabi ko, pagsisiyar lang ako. Ang ginawa ko, winidraw ko lahat ng pera sa ATM card na yun. Nay, eto yung pera. Gamitin mo lahat. Bilhin mo lahat ng gusto mo. Kahit wala tayong pera, kinabukasan o kailangan. Kasi gusto kong mapil niya na yung tipo na mabibili niya yung mga gusto niya na hindi siya napipigilan, na hindi siya nahihiya dahil wala siyang pambayad. Hanggang sa dumating na nga na nabili na namin yung relo. Nakompleto ko lahat ng alahas niya. Malasing-sing, hikaw, kwintas, lahat, kinumpleto ko. Hanggang sa nakakatuwa kasi
Kada pupunta na siya ng handaan, totoo na yung mga suot niyang alahas. At pabiro na yung tinatawag sa kanya na Doña Siling. Napakasarap sa pakiramdam. Kasi bilang anak, yun yung mga pangarap ko. Na gusto ko tingalain, tignan ng tao na mataas na uri. Na tao yung nanay ko. Yung karespeto. Kasi aminin man natin sa hindi. Ang tingin ng mga tao sa kahit sino na walang pera, mababang uri. Pero iba ang pananaw ng nanay ko. Lagi nga niya sinasabi noon na wala naman sa laki ng halaga o laki ng bahay mo, masasabi mo matagumpay ka. Nahandyan yan sa mga tao na nakapaligid sa'yo, sa mga tao na naghahanap sa'yo, sa mga tao na pag nakita ka, todo ang ngiti sa'yo kasi natutuwa sila na nakikita kahit na wala kang pera. Hanggang dumating nga yung araw na tumawag ako sa nanay ko, sabi ko sa kanya, Nay, gusto ko nang umuwi. Wala akong ipon. That time kasi, aaminin ko, masyado akong depressed. Kaya paghihiwalay namin ang karelasyon ko dito dati, tumawag ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, Nay, pasensya na pero gusto ko nang umuwi kasi nahihirapan na ako. Pagod na yung utak ko. Pagod na yung katawan ko. Wala na akong gana magtrabaho kasi namimiss ko yung mga yakap at pagmamahal ng nanay ko. Sabi ko sa kanya, pasensya na Nay, kung uuwi ako na wala akong pera, kaya niyo ba akong tanggapin? Kaya niyo pa ba akong tanggapin uli kahit na sasabihin ko sa inyo na ganito ako? Nasabi ko sa kanya, alam ko naman naramdam niyo kung anong klaseng tao ako at kung anong meron sa akin sa pagkatao ko. Ang sagot niya lang sa akin, 27 years ng buhay mo. Inilaan mo yun. Ginawa mo lahat para maging proud kami sa'yo. Siguro sapat na yun. At sobra-sobra na yun. Para masabi namin na hindi ka namin dapat itakwil. Ipagtabuyan kasi ganyan ka. Sabi ka niya, wala naman na bago sa'yo, anak. Kung pakiramdam mo, may bago sa'yo na hindi ka na yung matatanggap, nagkakamali ka. Kasi may nadagdag lang naman sa pagkatao mo. At okay na yung 27 years na ang laki ng tinulong mo sa amin. Na kung tutuusin, kami nga dapat mahiya kasi kami itong magulang mo na hindi ka namin nabigyan ng magandang buhay. Sobra nakaka-proud at napakasarap sa pakiramdam na mangarap ulit at ipagpatuloy yung pangarap mo at huwag kang masira at huwag kang malugmok sa isang sitwasyon na posibleng magpababa ng pagkatao mo dahil alam ko sa sarili ko na kahit anong mangyari may uuwian akong nanay na tanggap kung ano ako, kung sino ako, kung ano yung pagkatao. Hanggang sa pinalaan ko lahat. Kasi sabi ko, ang gusto ko kasi ayoko umuwi ng Pilipinas nang
Hindi ko nababago yung buhay niya eh. Hindi ko man lang naibigay sa kanya yung mga bagay na dapat kong ibigay. Kaya patuloy ako. Hindi diretso ko yung buhay ko dito. Kahit mahirap. Kahit mag-isa. Araw-araw magte-text siya. Kamusta ka, anak? Sabihin pa niya minsan, may pasensya na anak, nakalimutan ko na yung text. 10 pesos pala. Pero alam ko sa sarili ko na sinasadya niya yun. Kasi alam niya na yung halaga, wala yun eh. Ay paramdam niya sa akin na sobrang mahal niya ako. Wala sa kanya yung pera. Lahat ginawa ko bilang anak. Yung alam ko sa sarili ko na nagawa ko lahat para maibigay yung buhay na gusto ko para sa kanya. Tatandaan ko nga dati, may nangihiram ng pera sa akin nung umuwi ako ng Pilipinas. Sabi ko, pasensya na po kasi wala akong hawak na pera. Nagtaka pa siya kasi paano daw mangyayaring wala akong pera eh, kadarating ko lang. Sabi ko, hingi po ako kay nanay, lapit ako kay nanay. Hanggang sa nagulat siya. Sabi niya, bakit? Eh, ikaw to nag-abroad. Pasensya na po kasi lahat ng pera ko binibigay ko sa nanay ko. Kasi bilang anak, alam ko na lahat ng perang magiging hawak ko at lahat ng mga perang kikitain ko, gusto kong isurrender o dapat kong isurrender sa nanay ko para siya ang mag-budget nun kasi alam ko na pakahalagaan niya. Kaysa hawak ko kasi alam ko syempre na baka magastos ko agad. At isa pa, gusto ko nga nahawak ni nanay yung lahat ng pera para malaya niya na gagawa yung gusto niya. Yung nga sabi niya sa akin na gusto kong ibili ng aparador o Durabox. Gusto kong bumili ng washing machine. Gusto kong bumili ng ganito. Alam niyo guys, sobrang nakakatuwa, nakaka-proud na lahat ng bagay na hindi tinatamasa ng nanay mo noon, nabibigay ko that time na umuwi ako. Hindi man lahat, pero paunti-unti. Yung pinaka-inaasam-asam ko, gusto ko kasi sa birthday niya in grande. Gusto ko yung lahat ng spotlight, lahat ng ilaw sa kanya nakatapat. Lahat ng tingin ng tao nasa kanya. Gusto ko naman yung siya naman yung pinagsisilbihan. Yung siya naman yung tinitingnan. At siya naman yung pinagluluto. Kasi nakakatuwang isipin na yung mga panahon na kahit paunti-unti nabago yung buhay ng nanay ko hanggang sa dumating yung isang malungkot na balita. March, nabalitaan na lang namin na papagamot ang nanay ko naging sakit eh. Hanggang sa sinabi sa akin ng mga kapatid ko na meron daw breast cancer ang nanay ko. Stage 3. March yun. Mga bandang March. July birthday niya na. 60th birthday niya. Hanggang sa mayat maya,
Nadadala na siya sa ospital kasi nahihirapan na daw siya. May panahon na nahihirapan siya huminga. Hindi siya makakatulog. Balisa siya. Wala siyang sinasabi sa akin. Ayaw niyang ipaalam. Sinabi niya sa mga anak niya, sa mga kapatid ko na huwag ipapaalam sa amin ng ate ko kasi ate ko na si Israel. Especially sa akin. Na meron nga daw siyang cancer kasi alam niya, mahihirapan ako at baka hindi ako makapag-focus sa trabaho. Hanggang dumating yung araw niya, excited ako na bibili ako ng mga gagamitin para sa birthday niya. Magpapabagahe ako. Pang souvenir. Mga ilang gamit. Mga ilang pwedeng gamitin sa pagluluto. Hanggang sa naka-receive ako ng isang message sa nanay ko. Nasabi niya, "Nak, pwede ka ba tumawag?" Hanggang sa alam ko na agad yung kutob ko, yung ano ko. Nasabi ko, "Sige lang, Nay." Tawag ako. Tumawag ako. Pagtawag ko, bungad niya sa akin. "Sorry anak, kasi hindi ko pagawang ilihim sa'yo, itago sa'yo na kung ano yung nararamdaman ko." Iyak siya ng iyak sa telepono. Sabi niya sa akin, "Sorry anak, sorry. Sana patawad mo kung nilihim ko sa'yo. Pero anak, kailan ka ba uuwi kasi baka hindi mo na ako maabutan." Nung narinig ko yung words na sabi niya na baka hindi ko na siya maabutan, iyak ako ng iyak. Pero sabi ko sa nanay ko, "Nay, pasensya na hindi ko ganong marinig kasi sabi ko nasa balcony ako. May sandstorm. Sabi ko, napupugig ako. Sabi ko, masakit yung mata." Sabi ko, tawag na lang ulit ako. Pero ang totoo, ang hirap na mismong marinig mo sa kanya na baka hindi na siya magtatagali, hindi ko na siya maabutan. Hanggang sa dumating yung araw ng flight ko, June 26 to 2017. Umuwi ako bilang paghahanda sa nalalapit niyang 60th birthday sa July. Para na rin sa nalalapit na pag-aanak niya sa kasal sa classmate ko na si Aljon. First time ko makikita ang nanay ko na magagawang magsusuot ng damit na pang anak sa kasal. Pero bago yun, pagdating ko sa airport, nakakapanibago kasi bago ako dumating sa airport, bago ako mag-fly, nadala na siya ulit sa ospital. Kaya yung regular na sitwasyon na kada uuwi ako, na bago. Dati-rati kasi kada uuwi ako ng Pilipinas, yung mukha niya agad ang una ko nakikita, kumakawan. Sabihin niya sa akin, "Anak, andito kami. Nandito kami.
lahat yun nabago kasi paglabas ko ng airport, walang nanay na sumalubong sa akin kasi nga nasa ospital na siya. Alam niyo yung pagbukas ko ng pinto na nakita ko na nakahiga ang nanay ko. Yung malatang malata, hinang-hina, payat na payat. Na halos walang tulog. Nakita mo na hirap siya sa sitwasyon niya. Ayokong balikan yung mga alaala ng ganun, pero kailangan. Hanggang sa pagpasok ko ng ospital, ng kwarto niya sa ospital, tihap ko siya. Ibinigay ko yung regalo ko sa kanyang kwintas na may krus kasi yun yung pangarap niya. Maliban doon sa mga dating alas na binigay ko. Sabi ko, Nay, ito yung gusto mo, nihingi mo sa akin. Binigay ko. Tinusubuhan ko siya, pinapakain ko siya ng Jollibee kasi madalas doon kami kumakain mag-ina. Nagbibiro ako. Niloloko ko siya kasi gusto kong maramdaman niya yung dating anak niya na masayang masaya. Yung dating anak niya na lagi niya kalaro, kabiruan. Pero ang hirap magpanggap, guys. Ang sakit ng dibdib ko na habang nagpapatawa ako. Hindi ko siya matignan mabuti kasi alam kong maiiyak ako. Yung sasabi ko, Nay, nasan ba yung CR dito? Mag-CR lang ako kasi masana yung likod ko ng pawis. Pagpasok ko ng CR, yung panyo na hawak, tinapal ko sa bibig ko kasi baka marinig niya ako umiiyak. Nanghihirap makita sa sitwasyon na yung nanay mo, ganun yung itsura. Na ganun yung sitwasyon na wala kang magawa. Na sana naging mayaman na lang ako. Sana may pera na lang ako. Sana noon palang nagsumikap na ako. Na sana noon pa lang hindi na naramdaman ng nanay ko yung hirap, yung pagod ng katawan. Ala sana lahat tinamasa niya na lahat ng karangyaan, mga bagay-bagay na dapat niyang tamasahin. Hanggang sa kailangan ko nang umuwi, diretso sa bahay. Sabi ko sa kanya, Nay, babalik ako. Sabi ko, baka pwede ka nang lumabas. Kasi nga, 27 na yun ng madaling araw, ng umaga. 28, mag-aanak siya dapat sa kasal at unang-unang beses sana na makikita ko ang nanay ko na nakagang, nakaayos. Kasi yung unang pag-aanak niya sa kasal, hindi ko naabutan eh. Umuwi ako noon para lang gusto ko makita siyang nag-aanak sa kasal, pero kailangan makabalik ako agad at na-extend yung kasal nung yung aanak niya sa kasal. Kaya hindi ako nakapunta noon. Hanggang dumating yung 28, nailabas na namin siya na ospital. Pero yung itsura niya, hindi na maganda. Hindi niya na kayang umupo sa sarili niya. Hindi niya na kaya yung katawan niya. Ang hirap siyang tingnan. Ang hirap ng sitwasyon na umalis ka na maganda yung katawan ng nanay mo. Maganda yung itsura niya. Tapos balik mo ganun na. Hindi ko siya matingnan araw-araw. Hindi ko kaya magpanggap na okay ako. Kaya umaalis talaga ako.
Doon nasabi ng mga ibang kamag-anakan, mga kapatid ko na wala akong kwenta. Kasi hindi ko naalagaan yung nanay ko. Hindi ko pala daw maalagaan. Lagi daw ako umaalis. Ang hirap kasi. Hindi ko kaya tingnan yung nanay ko na unti-unting nahihirapan. Hanggang sa dumating na nga yung June 29, dumating June 29, birthday ng tatay ko. Ginawa ko, ako nagluto ng ibang mga putahe na niluluto dati ng nanay ko nung malakas pa siya. Kasi gusto ko naman na bilang anak, matikman niya yung mga luto ko. Pero hindi na siya nakakain ng maayos. Hindi niya na kaya kainin yung mga niluto ko. Hanggang sa naidaos namin yung birthday ng tatay ko na pinilit lang namin siyang sumama sa picture, makaupo. Pinipilit niya gumiti kahit hirap na siya. Hanggang dumating yung araw ng birthday niya. Excited ako. Kasi gabi-gabi nagpupuyat ako para gawin yung souvenir. Kasi kasuhin namin yung invitation, yung catering, yung damit, cake, lahat. Gusto ko maging hands-on ako. Gusto ko kung paano niya ako inalagaan noong bata ako. Gusto ko ako naman ang gagawa ng mga bagay-bagay na yun. Hanggang sa dumating yung gabi na kinatatakutan ko. Pero excited din ako. Takot ako kasi kitang-kita kong hinang-hinata siya. Hirap na siya. At mas lalo nagpasakit kasi binuhat na lang namin siya. Hindi niya na kaya. Nagawa ko yung dream ko na mabigyan siya ng maganda birthday party. Yung grande na yun para sa akin. Yung granding birthday yung binigay ko para sa akin. Yung grande na yun. Gusto ko na lahat ng tao nakatingin sa kanya. Pero nabalot ng luha yung mga gabi na yun kasi hindi mo na siya makikita malakas o maayos. Nangangamba ka na baka mamaya bigla na lang siya sumpong. Sobrang hirap. Pero gusto kong gawin yung part ko na matapos yung party na yun na mapagsalita ko halos lahat ng mga tao manalapit sa kanya. Okay, salamat sa mga taong pumunta sa munting kaarawan ng aking asawa. Mahal na mahal ko siya. Special child ka ba? Kaya naman natin si Kuya Jun Ape. Oo, hindi ko lang. Good evening po sa lahat.
hindi po yung sa kalaman ng lahat kung bakit po ginanap to okasyon na to. Marami pong pwede natin sabihin na tumutol. Marami nag-suggest na huwag na lang po ituloy. Marami din po nagsabi na mas maganda na lang na idagdag na lang sa pagpapagamot ng nanay ko. Sa totoo lang po, bata pa lang ako, inangarap na ako magbigyan ng ganito okasyon ng aking ina. Dahil po, bata pa lang ako, lahat kayo siguro nakikita nyo kung nasaan lugar ang nanay ko at may handaan. Laging nasa likuran, tagaluto, tagapatay ng manok, tagahugas ng pinggan. Sabi ko po, parang gusto ko, yung spotlight naman sa kanya lang. Hindi po lahat ng tingin ng tao nasa kanya. Napakasarap po sa pakiramdam na yung isang, yung ina nyo, o yung nanay nyo, yung magulang nyo, nasa harapan, tinitignan ng lahat ng tao, pinapalagpakan, lahat ng attention nila nasa nanay mo, o nasa tatay mo, o nasa parents mo, o sa mga magulang mo. Ito po, ginawa ko to, hindi ko para sa akin, sarili. Ginawa ko po to in return para po sa lahat po ng paghihirap ng aking nanay. Hindi rin po naging sa inyong harapan, sa inyong pong kaalaman, na kami po ay napakahirap lamang noon. Masasabi ko pong noon, na talagang kung ang bahay namin, kada ulan, ay halos binabagyo, nagpuputik ko yung bahay namin, bubuhatin ako ng tatay ko, ng nanay ko, para mailikas lang kami, dadaling kami ni Nana Sianek, Nana Nitay, Nana Kadyang. Siguro man po hindi masama na mga ito kahit isang gabi lang na maibigay ko sa nanay ko yung ganito okasyon. Kaya po patawad po kung hindi ko masunod yung ibang tao na nagsasabi sa akin na huwag na lang ituloy kasi ganito ang sitwasyon ng nanay mo, perahin na lang natin, idagdag sa magpapanahon. Pero sorry po, talaga kung ako'y nangarap ng ganito, tutunusin ko, hindi lang ito. Totoo lang po, nag-failed ako eh. Hindi po ako naging matagumpay, hindi po ako naging success. Kasi po yung hindi ito yung gusto ng buhay, na gusto ko ibigay sa magulang ko, hindi pa ito. Kaya po yung nag-like ko, hinihilig sa sarili ko na sana bigyan ako ng pag-aakaw ng Diyos na mapagpatuloy ko pa. Kasi hindi pa po ito yung dapat na ibinibigay ko. Kaya po sa inyo pong lahat, sa ating lahat, ito lang po yung hinihiling ko. Pag nakita niyo po yung nanay niyo na naglalaba, namamalat sa mga damit nyo ng ibang tao, namamasukan, nananahin ng damit. Bata pa lang po ako, nagigising ako na ang nanay at tatay ko wala sa tabi ko. Dahil po kailangan nilang mamasukan para meron pong ipakain, sabi ko walang magkakapit. Nakita ko yung hirap ng nanay ko. Nalasinggapan niya kami. Ipangutang, gano'n din ang tatay ko. Ang tatay ko nag-uulay. Nasupungit. Nasusunog yung balat. Dahil sa tindi ng init ng araw. Kaya po, pakawarin niyo po kung lahat kung ginawa ko po ito. Dahil po bilang anak, ito po yung masasabi ko na tagumpay ko sa buhay. Wala man po ako isang material na bagay, magandang bahay. Pero ito po kasi na ito, kaya ko ipagmalaki. Na kahit isang gabi, lahat kayo nakatingin, nasaksihan. Kung ano po yung magandang nangyari sa nanay ko, totoo lang po, sabi ko sa sarili ko, itong gabi na to, ay magiging kakaiba sa lahat. Dahil po wala man po ang yaman na meron ng nanay ko, wala man po siyang kahit anong ari-arian na malalaki, wala man po siyang kahit anong business na pasabi po natin na malalaking business. Ang nanay ko, mahirap na tao lang po, pero kaya ipagmalaki sa inyong lahat. Ako lang po siguro sa ngayon nakagawa sa nanay ko ng ganito. Sobrang pagmamahal ko sa kanya. Kahit po, ipangutang po ang nanay ko gagawin ko, mabigyan ko na ng ganito okasyon. Dahil po, ito lang yung kaya kong gawin para masabi ko na, Nay, salamat. Huwag kayong bibitaw kasi hindi pa ako ready. Marami pa akong kailangan gawin. Marami pa akong kailangan gawin para magbigay ko yung buhay na nararapat sa inyo. Kaya po pagaling kayo, Nay. Laban lang po, kapit lang po. Kaya ako salamat sa inyong lahat. Kasi tinulungan niyo ako maging successful ng event na po. Kaya po, ngayong gabi po na ito, pinapasalamatan ko na kayong lahat, hindi ko na kayo isa-isahin. In behalf po ng nanay ko at saka ng pagulang ko, ng family ko.
Maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you po. Thank you. Hanggang naging successful yung birthday niya, kaidaos namin ng maganda. Ito ko yung nanay ko na nilalagyan ng oxygen tank. Nilalagyan ng oxygen sa bibig niya. Kasi hirap na huminga. Kasi tinatanggal niya yung oxygen, sabi niya sa akin. Yung putol-putol na words. Na hirap na siya magsalita. Pero tinatanggal niya kasi may gusto siyang sabihin sa akin. So sabi niya na, salamat. Yung milit na binubuka yung mga bibig niya kasi gusto niyang marinig ko mga salitang salamat. Alam ko na kasama ng mga salita na yun yung magiging proud nanay niya. Na yung pagpitunak niya, kahit papaano unti-unti natutupad yung mga pangarap niya. Hanggang sa kinalangan na namin siyang uuwi sa bahay kasi wala na daw talaga. Pagsakay ng sakyan, hirap tignan, hirap isipin na hihintayin na lang namin na maging ganun yung sitwasyon. Hanggang dumating kami ng bahay. 7:30 kami dumating. Pagkahiga niya, hirap na siya, tinatanggal niya yung oxygen niya. Nagpapasalamat lang siya. Puro pasasalamat yung sinasabi niya kahit hirap na siya huminga. Hawak ko siya. Hawak ko yung kamay niya. Nandun ako sa harapan niya kasama na yung mga kapatid ko. Hanggang sa dumating sa punto na nakita ko na nawawalan siya ng hininga. Hanggang sa tumigil na yung tibok ng puso niya. Pero hindi ko tanggap. Sinipiyar ko siya. Pinipilit ko siyang buhayin. Pero hindi na. Wala na. Ang hirap. Kasi yung makita mo sa harapan mo na nawawala ng buhay yung pinakamamahal mong tao. Sobrang hirap. Hindi ko lubos maisip. Kahit ano gawin ko, kung pwede ko na ipalit yung buhay ko, gawin ko. Pero wala na. Sigaw na lang ako ng sigaw. Nanay, gising, nanay. Nanay, huwag mong iwan. Sobrang hirap. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin. Saan ako magsisimula? Paano gagawin ko? Hindi ko siya kaya tignan. Ayoko siyang ialis sa tabi ko kahit kinukuha na siya ng panderarya. Alam niyo yung lahat ng pangarap niyo na wala. Na parang piling mo huminto yung mundo mo. Na bakit? Ang tanong mo bakit? Napakabuting tao ng nanay ko. Bakit kinuha ka agad? Oh. Alam nyo, ang hirap nung ang plano mo lang umuwi ka para ayos kasuhin
venue ng birthday niya. Yung mga souvenir para sa birthday niya. Yung susuotin niya. Yung mga gagamitin para sa 60th birthday niya. Yung makapagsalita ka at masabi mo sa harap ng maraming tao na mahal mo yung nanay mo at proud na proud ka sa kanya. Pero hindi ko naman alam na pati yung kabaong niya, lapitan niya, tinibig niya ako mag-aasikaso. Hindi ko naman alam na pati yun ako gagawa. Sobrang hirap. Pilit ko na maging okay ako kasi alam ko na yun ang tingin sa akin ng iba na matigas ako, strong ako, na kaya ko. Pero totoo, hirap na hirap ako kasi kahit naman nasanay ako mag-isa, hindi pa rin ako sanay na walang ina, na wala ang nanay ko. Nung nawala ang nanay ko, nawala na rin ako ng pamilya. Nawala na lahat sa akin. Lahat ng pundar ko wala na. Back to zero. Ngayon nangungupahan yung anak ko. Mahigit 10 years. Ganito naging sitwasyon ko. Higit na higit ako sa lahat ng mga tao na kasabayan ko. Mga classmate ko na matatagumpay na sa buhay. Ako eto, walang narating.